Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon or gabi saan man sulok ng mundo sa mga kapwa ko po OFWs around the world. Hello, mega love shoutout mga lalabs, mga vayots. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots, kahapon doon sa Senate hearing ni Senator Bato de la Rosa patungkol sa PDEA Leaks na kung saan ay nung May 7 nabanggit ni Jinggoy Estrada na si Jonathan Morales daw ay hindi qualified na i-hire ng PDEA. So, binanggit pa nga doon ni Jonathan Morales na hindi basta-basta itong si General Dionisio Santiago dahil mahigpit daw talaga to. Pinupuri pa nga doon, di ba, ni Jonathan Morales noong May 7, si dating General Dionisio Santiago dahil talagang matino daw ito. Ngayon, kahapon, kinaray-karay ito ni Jinggoy Estrada. Kahit wala itong invitation dyan sa Senado, sumama din itong olol na tatay na to. Ito siya. Sandali kasi masyadong Ito. Si General Dionisio Santiago na kung saan ay may history din pala to, parang Jinggoy. Lahat ng mga BFF ni Jinggoy ay may history ng pangangamkam sa taong bayan, sa pira ng taong bayan. So kahapon, nagsalita siya doon sa Senado at tinawag niyang sinungaling si ex-PDEA agent Jonathan Morales at tinawag pa niyang STL. Hindi yung small town na loteria. Or kung hindi, ang tawag niya doon ay storytelling liar. Yun ang meaning ng kanyang STL, no? Sinabi ni dating General Dionisio Santiago kay Jonathan Morales na isang sinungaling si Jonathan Morales. O gumagawa-gawa lang ng istorya. Dahil bakit? Siyempre, bago ito si dating General Santiago pumunta dyan, malamang kinausap na to ni Jinggoy or magkano kaya yung na-offer ni Liza Marcos dito bayad sa kanya, talent fee niya para pasinungalingan, tawaging sinungaling si Morales sa Senate hearing. Ngayon, kung sinabi ni Jinggoy na maraming mga kaso si dating ex-PDEA agent Morales or Jonathan Morales, hindi pa naman din siya convicted, hindi siya nakulong gaya ni Jinggoy no, na kung saan yung nagparatang, yun pa yung convicted. Yung pinaratangan, hindi pa nakakulong or nakulong. Ngayon, ito pala si dating General Dionisio Santiago, may lihim din pala ito. May tinatago din pala ang matanda na to. So, salamat dito kay Joy De Vivre. Sabi niya dito, sabi ni General Dionisio Santiago, storytelling liar daw si Jonathan Morales at di marunong rumespito sa hierarchy ng organisasyon. O siya ba? Si Dionisio Santiago ba? Marunong ba rumespito sa hierarchy ng organisasyon ng PDEA? O mamaya malaman ninyo. Sino ba tong surprise witness ni Jinggoy Estrada? At bakit galit na galit siya kay Morales at sinabihan pa siya na lang ang magaling. Wow, magaling. Ito na lang daw siya lagi. Siya lang daw yung magaling or si Morales lang daw magaling. So ito na. Si General Dionisio ay na-appoint pala ito na PDEA Dangerous Drug Board Chairman nung administrasyon ni Duterte noong July 2017. 4 months after, ito na. Magaling nga ito si si dating General Dionisio Santiago. 4 months after pala noon ay nasibak ito
Nasibak siya dahil kinomplain siya ng DDB Employee Union sa Office of the President noong 2017 din. O ano ang basis daw? O di umano ay mahilig sa junket, sinasama pa ang pamilya o kabit. Agoy, Ginoo. May kabit. Naman talaga. O kabit o di kaya ay paboritong DDB employee. Di umano ay tumatanggap or tumanggap daw siya ng bahay sa mga parohinog nung siya pa ay PDEA chief. O ngayon, General Santiago or ex or former PDEA chief Dionisio Santiago, kung makapagsalita ka kay Morales na storytelling liar, mas masahol ka pa. Dahil tumatanggap ka, di umano, ng mga suhol, pabahay, or bahay, or etc. galing sa mga drug lords. Itong mga parohinog na to, yung mga drug lords to. O, ayan. Tapos ngayon, kabarkada mo, si Jinggoy Estrada, pumayag ka, former General Dionisio Santiago, nakaray-karayin ka ni Jinggoy Estrada dyan sa Senado na wala ka man invitation kung ikaw ay isang matinong tao, professional, hindi ka sasama kay Jinggoy Estrada. Dahil bakit? Wala kang invitation. Bakit ka pupunta doon? Hindi po yan kasal sa baryo na pwedeng mag-imbita yung isang tao. Halimbawa ako, may kaibigan akong kinasal or pamilya na doon may kinasal, pwede akong mag-invite ng ilan katao para pupunta kami doon sa kasalan at makikain. Hindi ganyan po sa Senado. Former General or Chief PDEA Dionisio Santiago, hindi ganyan, hindi kasalan ang Senado na pwede mong puntahan na wala kang imbitasyon. Hindi yan kasalang probinsya. Kasi yung kasalan sa ibang lugar, lalo na sa syudad, hindi ka pwede kahit kapitbahay mo. Kahit kapag wala kang invitation, hindi ka mahiya ka pupunta doon. Pero ikaw, magkano po ba? Tanong lang naman. Magkano yung in-offer sa'yo either ni Jinggoy Estrada or ni Liza Marcos at ni James Kumar? Magkano yung in-offer sa'yo para magpakapal ka din ng mukha mo, pupunta ka sa Senado, magngangak-ngak ka doon, pagalitan mo si Senator Bato, nakala mo kung sino kang magaling, sino kang matalino, marunong, wala kang bahid ng katiwalian habang ikay nasa posisyon. So, ayon pa dito sa balita, tawag dito, Palas, Santiago fired over added claims of junkets corruption. Ba talaga mga kaibigan ni Jinggoy Estrada? Mga mag-BFF talaga. Mga mandurugas, mga hudas, mga balasubas sa pira ng taong bayan. Former Dangerous Drug Board DDB Chief Dionisio Santiago was removed from office by President Rodrigo Duterte not only due to his statements against the Mega Rehabilitation Project but also due to allegation of junkets and receiving favors from major drug personalities. Ito na yung mga paruhinog at siguro may iba pa dyan, sabi ng Malacanang to noong 2017. I would like to confirm that General Santiago was let go by the President not only because of his statements on the Mega Rehab centers being a mistake, Presidential Spokesperson Harry Roque Jr. Yung pala So, lagot ka na naman ngayon kay Harry Roque. So, ano pa? He was also let go because of complaints that General Santiago was using taxpayers' money for junkets board. There were also complaints that General Santiago may have accepted consideration from major drug players. Sabi ni Roque, ito yung 2017 to. He said the complaints against Santiago were filed by the DDB Employees Union
to the office of the president through a letter dated October 25, 2017. According to the complaint, Santiago went to Vienna, Austria. Sana all. May pa-travel pa sa Europe. Went to Vienna, Austria with his family and 6 unqualified and favorite DDB employees to attend an ordinary narcotic drug insertional meeting at government expense. Sana all. So ito pa nakakagulat, may syuta siya. The complaints alleged that also included in his delegation was his girl Friday and coffee server. So sinama ito si Kabit na tinatawag nilang Friday girl and coffee server, taga-silbi ng kape, sa kanyang opisina siguro, kasama yung asawa doon sa Vienna, Austria. Talaga naman. Talagang tigasin si tatay. Dating General Dionisio Santiago. Yung kabit at asawa at mga anak pinagsama sa isang trip. Sana all. The DDBEO or yung union na to, likewise protested Santiago's trip to the United States, allegedly bringing with him, sana ba yun? Bringing with him, naputol dito. So, ito pa Santiago, bringing with him his mistress and selective favorite DDB employees. Agoy, may pa-trip-trip ka pa sa United States, hinayupak ka, tapos pira ng taong bayan, taxpayers money, kasama mo si kabit mo doon, at yung mga paborito mong mga DDB employees. Lumalamon ka, former General Santiago or Dionisio Santiago, pira ng taong bayan, babayad mo dyan sa bilat mo, pira ng taong bayan, tax namin, animal kang yawa ka. So sabi pa dito ng complainant, the complaint later alleged that in both instances only the presence of the DDB chair is required, constituting abuse of authority and extravagant use of government resources. Buti hindi ka nabulunan doon. Di ka nasamid ng sabaw ng tolya ng kabit mo doon habang hinihigop mong nasa Amerika kayo. Buisit. Tapos kung makapagsalita ka kay Morales, akala mo kung sino ka na magaling, sino ka na malinis. Mas masahol ka pa. Hayop ka. Si Morales walang nilostay na pira ng taong bayan. Ikaw, Diyos ko po, pati kabit. Ginastusan ng pira ng tax ng taong bayan na naghihirap. Ay, naku po. Pinagta-travel pa sa ibang bansa si kabit. Yawa. Roque said that the complaint is also alleged that General Santiago may have benefited from a house which may have been given to him by the late Ozamis City Mayor Reynaldo Parohinog when Santiago was still head of the Philippine Drug Enforcement Agency, aka PDEA. Santiago served as PDEA chief from 2006 to 2011. We believe our chairman, General Santiago, is a liability to administration previously as aired on TV5 Action sa tanghali. News by Mr. Gary De Leon last August 2017 reported said that he was a recipient of big Ozamis mansion given by ng mga Parohinog. O, ayan. Kaya yung sinasabi mo dito, former General or PDEA Chief Dionisio Santiago na si Jonathan Morales ay storytelling liar, hindi ka nanalamin
Dapat nanalamin ka muna bago ka magsalita dyan eh. Dahil yung sinasabi mong storytelling liar, dapat yan sa sarili mo sinabi. Dapat sinigurado mo, former Chief General Dionisio Santiago, na ikaw ay walang masisilip sa'yo yung taong bayan. Bago ka nagsalita dyan eh. Gaya ni Jinggoy ba? Dapat bago kayo mag-akusa sa isang tao, dapat siguraduhin ninyong malinis kayo. Wala kayong bahid ng mga pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Nakakahiya kayo. Mga mag-BFF, mga kawatan.